inihahanda na ng Department of Agriculture or DA Region 2 ang pamamahagi ng mga binhi ng alternative crops para sa mga magsasakang maaring maapektuhan ng El Nino habang patuloy pa rin biniberipika ang lawak ng mga vulnerable farming areas sa rehiyon. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginang K. Olivas, Regional Technical Director ng Department of Agriculture Region 2, sinabi nitong nakikipagpulong na sila sa mga lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga agarang hakbang para matulungan ang mga magsasakang maapektuhan ng matinding init at kakulangan ng tubig. Ayon kay Olivas, kasalukuyan pang kinukumpleto ng DA ang datos ng mga vulnerable areas sa buong Region 2. Ayon niya, ang tanging may kumpletong datos sa ngayon ay ang mga sakahang sakop ng irrigation ng Magat habang patuloy pa ang validation sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na bilang alternatibo sa palay at mais na maaaring maapektuhan ng kakulangan sa tubig, nakahanda ang DA na mamahagi ng mga binhi ng munggo, watermelon, mani, sibuyas at kamote sa mga magsasakang voluntaryong nais magtanim ng mga ito. Pinayuhan ang mga interesadong magsasaka na magpatala na sa kanilang Municipal Agriculture Office upang maisama sa listahan ng mga benepisyaryo. Dagdag pa ni Olivas, inaasahang magsisimula na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng mga binhi sa Cagayan habang hinihintay pa ang kumpletong listahan ng mga vulnerable farmers sa Isabela. Samantala, sinabi niyang posibleng maantala ang planong cloud seeding operation dahil hinihintay pa ang pag-aproba at iba pang rekisito ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP para sa pagpapalipad ng eroplano. Bagamat target itong isagawa sa ika-20 ng Hulyo, sinabi niyang nakasalalay pa rin ito sa pinal na pagproseso ng mga kinakailangang dokumento. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Regional Technical Director K. Olivas. Pinag-uusapan po kung ano yung nararapat na aksyon, agarang aksyon regarding po dito sa El Nino effect po na nakikita at nararamdaman na po ngayon. So sa ngayon ang ginagawa po natin, kagaya ngayon, kasalukuyan po kaming kumukuha ng mga data ng vulnerable areas. Yung pong mga labis na maapektuhan po na areas na natamnan na po na hindi po sila masyadong makalaki kasi kulang po ng tubig. So yun po lang po yung umpisa na ginagawa natin ngayon na based po doon sa mga NIA.